Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines at may panibago tayong balita. Update muna tayo dito kay General Bantag. Ito yung unang topic natin. Okay? Ang PNP ay may gagawin kay General Bantag. Okay? Sabi ng PNP, considered fugitive na raw itong si General Bantag, no? Dahil in the past days hinanap itong si Bantag kasi meron ng warrant of arrest, hindi nila nakita, no? So ito yan, opinion ito ng PNP, considered fugitive na itong si Bantag, no? At may gagawin itong mga kapulisan kay General Bantag. Yan, alamin natin yung detalye na yan mamaya. Pangalawa nating pag-usapan, no? Mga testigo laban dito sa nangyari kay Governor Roel Digamo sa Negros Oriental, sinakay ng C-130 patungong Maynila. Okay? Dahil mag-hearing dyan sa Senado, sa Committee on Peace and Order, dadalhin dun sa hearing yung mga testigo. Okay? Pati itong si Janice Digamo ay kasama rin ito. At itong si Mayor Janice Digamo ay may nasabi tungkol kay Congressman Teves. Alamin natin yan. Ipapakita ko yung video mamaya. Okay? May sinabi siya tungkol kay Congressman Teves. Alamin natin yan. Pero bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Unahin natin muna itong balita tungkol kay General Bantag na may gagawin ang PNP. Ano kaya ito, okay? So, ito yung binalita ng Philippine Star. Ayan. The Philippine National Police o PNP has deployed tracker teams from the Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, okay, to arrest Bantag and Zulueta who are now considered fugitive. Fugitive na raw itong si General Bantag dahil hindi nagpapakita, okay, na may formal ng warrant of arrest kaugnay dito sa pinaslang na si Percy Lapid. Okay? Ito yung nakalagay sa Philippine Star. Massive. Grabe ang ginamit na word ha. Massive manhunt on for Bantag. Zulueta Las Piñas Court orders arrest for Lapid slay. Kaugnay ito sa Percy Lapid na nangyari. A massive manhunt is on for former Bureau of Corrections Bucor Chief General Bantag and his deputy Ricardo Zulueta, who faced arrest warrant for murders of broadcaster Percy Lapid and alleged middleman in the hit, believed inmate Cristito Jun Villamor. So ayan ang ating update kay Bantag. Okay? Nabasa ko itong article na ito. Meron talaga silang grupo na binuo para i-hunt itong dalawang si Bantag at si Zulueta. Okay? That's you consider nila na from Luzon, Visayas to Mindanao talagang hahanapin raw nila itong si General Bantag. Okay? So para sa akin, no? Hindi na yan kailangan na talagang hanapin nyo. Pwede nyo namang tawagan si General Bantag. May cellphone kayo kay General Bantag, no? Kasi ganitong bagay, no, na ibinalita na ganito para talagang ipinamukha ng media, ipinamukha ng PNP na para talagang kriminal talaga itong si Bantag na hindi pa naman ito considered guilty dahil 'di ba? Ikakaso pa nga ito, 'di ba? So, instead of manhunting Bantag and Zulueta, pwede naman kayo lumapit sa kanilang mga attorney. Kaya yan, opinion ko yan ha. I might be wrong, I might be correct. But ito lang sa akin, hindi na kayo magpamedya ng ganito na massive manhunt, ganun, ganyan. Parang ipinamukha na talagang kriminal si Bantag. No? So, pwede nyong tawagan si General Bantag sa kanilang mga lawyer.
O meron kayong personal number kay Bantag, di naman siguro malayo yun sa katotohanan, no? Bantag is a government employee noon. Taga Bucor ito. Hindi ko imposibleng wala kayong number kay General Bantag at pati itong si Zulueta meron, no? Tawagan nyo, imbitahan nyo na talagang you start na ng kaso mo. Yung ganyan formal ba? Hindi sa ipaganto na parang lang ipamedia na talagang hinahanap na considered fugitive ganun. Nasisira yung tao eh. Diyan kayo mali eh. Okay? So, ito lang opinion ko yan ha. Pwede akong magkamali dyan. Pero the way I look at it, ganyan ang dating eh. Okay? So, kayong mga audience kayo, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito na sabi ng PNP, massive manhunt na for Bantag and Zulueta at considered na raw fugitive ito. Ano masasabi nyo dito? Okay? Tama ba itong ginagawa ng PNP? Comment, react, babasahin natin yan. Libre kayong gumawa ng inyong analysis dyan sa ating comment section. Okay, pangalawa nating pag-uusapan ay itong mga testigo sinakay ng C-130. Testigo ito sa pangyayari kay former Governor Roel Digamo of Negros Oriental. Okay? Sinakay ng C-130 patungong Maynila dahil pupunta yan sa Senado, may committee hearing, no, sa Peace and Order. Okay, kasama si Mayor Janice Digamo, yung asawa noon ni Governor Digamo na namatay na. Okay? At may statement itong si Janice Digamo tungkol kay Congressman Teves. Yan, alamin natin yan, pakinggan natin yan sa video at magre-react tayo. Okay? Let's play the video. Yan. Mga testigo sa Pamplona Massacre at iba pang mga krimen sa Negros Oriental sinakay sa C-130 Ayan ha. Yan ang eroplanong sinakyan nila. ng Philippine Air Force papuntang Manila ngayong umaga para tumestigo laban sa mga responsable Ang dami palang mga testigo yan, oh. sa pamamaril sa Pamplona Massacre kasama ang tinagurian na mastermind na si suspended Congressman Arnie Teves sa Tercero Distrito ng Negros Oriental. Again, update natin kay Congressman Teves ha. Dadalo itong si Congressman Teves sa Senate hearing pero virtual lamang. Okay? Dadalo sa Committee on Peace and Order hearing sa Senado sa Lunes ang mga ito kasama si Mayor Janice Digamo, ang biyuda ni anhing Governor Ruel Ragay Digamo. Kasama din ang biyuda sa dalawang komentarista sa radyo na napatay dito sa Dumaguete, Negros Oriental at ang iba pang naging biktima sa mga pamamaril dito sa probinsya. Magpunta din sa DOJ si Mayor Janice Digamo kasama ang ilan sa mga testigo sa Pamplona Massacre, kabilang nito si Doc Lilan Estacion na nabuhay sa pamamaril. On our way there for Okay, pakinggan natin itong statement ni Mayor Janice tungkol kay Congressman Teves, okay? two activities. No, one is katong sa DOJ nga PI, preliminary investigation. And another, the Senate Ito, in-explain ito ni Mayor Janice kung ano ang gagawin nila doon sa Maynila, okay? hearing. So we will be there to attend the Senate, both actually. I-divide lang namo ang mga mo-attend. There are those who will be attending the preliminary investigation at the DOJ. Others will be at the Senate hearing. Okay. Sabi ni Mayor Janice, unfair para sa kanila na papuntang Senado at papayag Ito yung statement ni Mayor Janice. Unfair para sa kanila, no? Laban kay Congressman Teves. Dahil virtual si Teves, sila talagang physical, no? Na alam naman natin na noon pa, sabi na kampo ng mga Teveses, hindi ito dadalo, hindi ito pupunta sa Pilipinas dahil nga sa kanilang seguridad, okay? naman ng komitiba sa Zoom ang appearance ni Congressman Arnie Teves. Lagi no, usahay basta galing kaso, legal procedure, mangita ara manggod yun ng kuan og technicality. Pero para nako, dako kaayong butang to nga katong mga butangan nakuha sa ilaha. Kita nga taga Negros Oriental kahibalog yun ta, walay mo dare og dalag bakpo sa property labi na kung sila'y tag-iya. Much less magbangag 10 feet, ilubong ang mga different related to the killing of the governor.
So, baso na lang pod og dili technicality ang makapalong sa atong gipangita nga hustisya for the governor. Ako si Troy. Ayan. So, narinig natin ang statement ni Mayor Janice Digamo, no? Asawa ni Governor Ruel Digamo. So, ngayon, magre-react tayo doon. Sabi nga ni Mayor Janice Digamo na unfair sa kanilang part dahil sa Senate hearing, talagang physical, pupunta talaga sila doon sa Senado. Itong si Teves, in-invite ito ni Senator Bato de la Rosa, ngunit, excuse me, in-invite ito, ngunit sa virtual lamang, na sabi nga, seguridad yung inuna nila. Diba? So, whatever will be the reason of Congressman Teves, nandyan na yan. Okay? So, ano ang masasabi nyo sa statement ni Mayor Janice Digamo? Unfair ba talaga? Ano sa tingin nyo? Unfair ba ito? Na virtual lang si Teves at sila talaga physical? Anong masasabi nyo dito? No, buti yung nagkaharap physically. Siguro, no? So, pero pinasalamatan pa rin ni Senator Bato de la Rosa na tinanggap ang invitation ni Kong Teves. Ngunit, kaya nga virtual, no? So, let's wait and see kung ano ang mga marinig natin ang panig ng mga Teveses at ano ang sasabihin sa kampo ni Mayor Janice Digamo. Yan, kaabang-abang yan sa Senado. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react kung ano ang masasabi nyo dito. Babasahin natin ang inyong opinion, ang inyong analysis tungkol dito. Okay? Help me na i-like at i-share tong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, have a great night. See you in the next video and God bless everyone.